Pinuna naman sa Senado ang ilang ahensya ng gobyerno dahil tuloy pa rin umano ang operasyon ng online sabong kahit bawal na. Pinag-aaralan naman ng PAGCOR ang pagpatupad ng total ban sa online gambling advertisements sa telebisyon at radyo. May unang balita, si Mav Gonzalez. Ulat ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa Senate Committee on Games and Amusement, lubusan na raw natanggal ang mga billboard ng online gambling. Maging ads sa TV at radyo sa mga oras na itinuturing na primetime, ipinatigil na. Pero tanong ni Senador Erwin Tulfo, Yeah, that's what I'm saying. Bawal nga. Pero pwede ba masking hindi prime time, yung mga dead hours? Pinag-aaralan ba ninyo ito na kung pwede totally wala na muna? sabi ni PAGCOR Chairman and Chief Executive Officer Alejandro Tenco, pinag-aaralan na nila ang tungkol sa total ban. Gumagamit na rin daw sila ng artificial intelligence para mag-monitor ng illegal online gambling sites. Dahil po sa AI-powered tool na ito, the reporting of PAGCOR has increased by 400%. We have reported 3,000 in the last quarter. So we are continuously improving po the tools that we use for the fight against illegal gambling. Sa gitna ng pagdinig, ipinalabas ni Senador Raffy Tulfo ang live stream ng e-sabong sa Central Luzon na nag-ooperate pa rin daw kahit ipinagbabawal. Nasabon ang mga ahensyang dapat nagtitake-down ng websites ng illegal online gambling. Yung mga original na videos niyan, na-take-down na ho namin. But No, this is live. Yes po, Mr. Chair. Parang ano na ho to, ni-re-up na ho to, ibang site na ho to, ang ibang account na ho to. Pero Mr. Chair, tama ho kayo na it's an ongoing problem because in the platforms, they are being streamed or they are being promoted on sponsored sites. That's why I asked for a meeting already with the platforms regarding their policies when it comes to advertising of these illegal gaming platforms, Mr. Chair. Sabi ng PNP Anti-Cybercrime Group, simula July 2022 ay mahigit 7,000 e-sabong sites na ang na-block nila. Pero sagot ni Tulfo, mga gerela o maliliit na e-sabong operators lang ang napapasara. Hindi rin nasagot ng mga ahensya ang tanong ni Tulfo kung sino ang operator ng malalaking e-sabong sa Regions 3, 4A at Cordillera. Kaya siya na mismo ang nagbigay ng apelido ng mga umano'y gambling lords. Ang sa Region 3 and Region 4 Pineda ang apelyido ng operator niyan. Sa region sa CAR, Cordillera Autonomous Region, Abra, ang apelyido ay Bernos. Buti pa yung barbero ko, walang Intel funds, alam. Kayo, ang lalaki ng Intel funds yun, hindi alam. Kaya siguro hindi nyo mahuli-huli dahil dun sa mga pangalang malalaki. With CICC, that's the reason why we don't really deal with names. If it's illegal, we take it down. That's the reason why whoever the person behind any illegal website is, we don't really care, Mr. Chair. So we take it down once it's reported to us. Pero hindi kumbinsido si Tulfo dahil nakarating na umano sa operator ng isabong na nahuli sila sa pagdinig ng Senado. Pero wala raw itong pakialam. Nag-text. Source ko, nakarating na kay Pineda. Anong ginawa ni Pineda? Tuloy lang. Walang respeto. Maging si Bernos, walang respeto dito sa hearing na. Walang respeto sa inyo. Patigil niyo po ito. Patake down niyo ito sa ICC. Mr. Chair, within Can the you day, give me that assurance? Within the day, Mr. Chair. Kami ho sa CICC, wala ho kaming friends na illegal ang ginagawa. Sure po, ka? Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Dagdag ng CICC, nasa 50,000 illegal gambling websites na ang naipapablock nila kada buwan. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.